Hindi siya alagad, hindi rin siya sundalo. Isa lang siyang mananahi. Ang pangalan niya ay Hadar. Ang trabaho niya ay gumawa ng kasuotan para sa mga mayayaman at makapangyarihan, mga balabal, sinturon at minsan damit ng mga sundalo. Hindi niya pinapansin kung sino ang magsusuot. Basta maayos ang tahi, sapat na iyon. Isang linggo bago ang Paskwa, may dumating na kakaibang order. Isang puting kasuotan, walang borda, walang palamuti. Simple, ngunit maingat ang pagkakagawa. Para kanino? Tanong ni Hadar. Para sa isang guro, Sagot ng nagutos. isusuot niya sa Jerusalem. Tinahi ni Hadar ang damit ng buong ingat. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang madaling dumulas ang tela sa kanyang mga kamay. Parang ayaw nitong saktan o punitin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat tahi, parang gumagaan ang kanyang dibdib. Dumating ang araw ng hatol. Nakita ni Hadar ang kasuotang kanyang tinahi. Nakasuot sa isang lalaking duguan, pinagtatawanan, tinutuya. Napaurong siya. Yun ang ginawa kong damit. Ang sabi ni Hadar. Nang hubarin ng kasuotan, hindi ito hinati. Sa halip, pinagpalabunutan ng mga sundalo. Isang sundalo ang nanalo, ngunit sa kaguluhan may pirasong tela ang nahulog sa lupa. Maliit, halos hindi pansinin. Pinulot iyon ni Hadar. Nang ipako ang lalaking iyon sa krus, hindi makaalis si Hadar. Hindi siya makatingin, pero hindi rin siya makataliko. Narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan, patawad, pangako, at pag-asa. At nang bumigat ang katahimikan, naramdaman niyang parang napunit ang kanyang puso, hindi ang tela. Kinagabihan, hawak ni Hadar ang piraso ng telang naiwan. Nilinis niya ang dugo. Tinahi niya ito, hindi para ayusin, kundi para alagaan. Mula noon, hindi na siya tumanggap ng marangyang order. Sa halip, tinahi niya ang mga damit ng mahihirap, walang bayad, walang pangalan. Sa bawat tahi, naaalala niya ang lalaking hindi ipinaglaban ang sarili, ngunit ipinaglaban ang lahat. At ang piraso ng tela, ginawa niyang panakip sa sugat ng may sakit, sa sugat ng mahirap, sa sugat ng mga nawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang araw, napunit na rin ang telang iyon. Hindi dahil sa luma, kundi dahil naipamahagi na ang lahat ng hibla nito. Ngumiti si Hadar dahil naunawaan niya ang isang bagay. May mga bagay na hindi ginawa para itago, kundi para maubos sa pagmamahal. At ang kasuotan na minsang isinusuot sa kahihiyan
ay naging dahilan ng libo-libong tahimik na paggaling. Bawat alaala ng pangyayaring iyon ay may dalang pag-ibig at awa para sa mundo. Sa tahimik na sandali, nagpasya siyang ibahagi ang natutunan, pagmamahal, sakripisyo, at pagpapatawad. Tara at samahan mo ako sa isang maiksing panalangin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig. Turuan mo kaming magmahal at magpatawad, maging ilaw sa gitna ng dilim, at sundin ang iyong halimbawa sa bawat araw ng aming buhay. Amen.